Hello mga kantrip, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? Shoutout po sa mga bago pa lang dito sa ating channel or ikaw nakadadaan mo lang ngayon dito sa ating channel. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, pakiclick na lang po ang subscribe button at huwag mo na rin pong kalimutan ang notification bell para ma-notify ka po pag may mga bago tayo na upload na video kung magugustuhan mo ang mga topic natin na sinishare ko dito sa ating channel. Alright, so ang pag-uusapan po natin ngayon mga ka-antrep ay yung kung ikaw ba ay mag-online, kung nagpaplano ka bang mag-online business or kung bago ka lang nag-online business. So, kailangan mo bang i-register ang iyong online business? So, kagaya ko before, mga ka-antrep, mayroon akong TikTok shop. Meron din ako sa Shopee, dito sa ating motor parts and accessories. So, kinlose ko lang sila few months ago kasi nga, last year, kasi medyo ang layo nung ating shipping location, ang tagal makarating doon sa ating mga clients, sa ating mga customers. So, halimbawa, pag sa malalayo talaga, umaabot ng Mindanao, halimbawa, umaabot po ng 2 weeks, 3 weeks. So, walang nakakapaghintay ng ganun katagal sa aking mga customers. Kalimitan, ang complaint nila ay ang tagal dumating. Kaya umu-order na lang sila sa iba or bumibili sila kasi nga kapag NCR lang 2 to 3 days nandyan na. So, ang daming returns. Kaya nag-decide akong i-stop na lang, i-close ko na lang yung aking account. Pero kung hindi, so yes, kailangan po natin na ngayong iparehistro ang ating mga online shop at kung ikaw ay nagbabalak na mag-open ng shop sa Lazada, sa Shopee, sa TikTok, ay kailangan mo na po siyang kuhaan ng business permit. Same din po ng kagaya nung sa ating mga physical store na kailangan nating iparehistro ang ating business name sa DTI. So kung magpaparehistro po kayo sa DTI, since po tayo ay nasa online business, kailangan gawin po nating national yung ating registered name sa DTI kasi nakikater tayo para ma-recognize tayo ng mga customers natin, hindi lang doon sa ating munisipyo or doon sa ating region but sa buong Pilipinas. So mas maganda po ng ganon. Yung sa akin po kasi nasa parang around Mimaropa yung aking dito. So, ang binayaran ko po nun ay nasa 500 pero I'm not so sure kapag all over the Philippines na kung magkano po ang babayaran sa DTI. Sa physical store po yun ha, yung pinag-uusapan po natin na 500 ang binayaran ko. Pang region po siya. So, halimbawa naman kung ikaw ay gusto mong sa inyo lang, sa lugar nyo lang, pero since nga po tayo ay nasa online para ma-recognize tayo all over the Philippines, suggest ko po na yung talagang pang all over the Philippines ang kunin nyo pong yung inyong DTI na iparehistro nyo po yung inyong pangalan na ma-recognize siya sa buong Pilipinas. So, kung sa region lang ay 500, I'm not so sure kung magkano. So, malalaman nyo naman po yan kapag nag-apply kayo online na inyong DTI. And then, print po ninyo. And then, mayroon na kayong DTI permit. So, rehistrado na ang inyong business name, online business name. Alright, so pangalawa po niyan, yung iba po nagdadalawang isip na akala nila hindi na kailangan ang business permits talaga na galing sa munisipyo or galing sa inyong mga city or city hall, ganon. Same lang po ang proseso ng physical store at ng online business na kailangan po natin ng mayor's permit, ng business permit sa LGU po natin or sa ating city na galing sa ating city hall, i-comply natin yun doon. Bakit? Kasi po, yun po ang requirement naman ni BIR para tayo ay ma-issuehan ng COR or Certificate of Registration ng ating business. So, kapag halimbawa, nyo siya, hindi ibaliwala mo, i-bypass mo ang mayor's permit mo. Before kasi mayor's permit ang tawag. Ngayon kasi ang tatak talaga ay business permit na. So, kung iba-bypass mo ang inyong city hall or munisipyo, hindi ka rin naman maririlisan ni BIR ng Certificate of Registration kasi yun yung pinaka-requirement niya. Sa pagkuha naman ng business permit sa munisipyo or yung tinatawag nating mayor's permit, doon ka medyo mas marami kang marami kang kailangang i-comply, marami kang kukuning mga certificates.
Nandyan yung sa zoning, nandyan yung sa engineering, nandyan yung kung may kinalaman sa food yung ano mo, mayroon kang sa sa sanitary. So, mga ganun po, mga kailangan i-comply yun bago may i-release sa'yo talaga yung certificate or yung tinatawag na plate business. Ano na talaga, meron ka ng business permit with a plate po yun ng LGU or ng munisipyo or ng City Hall. So, yun naman po ang dadalhin natin sa BIR para iparehistro po ang inyo namang online business or business name na kinreate po ninyo or na meron kayo sa ating BIR. Alright? So, yung BIR naman po, doon na yung parang pinaka-final talaga na ikaw talaga ay legit business, business owner, negosyante, kasi mabibigyan ka ng resibo ng BIR. So, yung mga sales invoice, receipts na tinatawag. Kasi kapag sa mga professional, yun yung mga official receipts. Sa ating mga nasa sales ay sales invoice. So, bibigyan ka doon ni BIR ng mga receipts na may issue natin sa ating mga transaction, sa ating mga bentahan, sa ating negosyo. At kung inaakala nyo po na online business lang siya, hindi ka kagaya nung sa physical store na madadaanan ka, makikita ka ng mga taga-munisipyo, ng BIR, na pwede ka i-tax map. Ay akala mo doon na nagtatapos na mayroon ka ng certificate of registration, inisyuhan ka na ng resibo ni BIR. So, hindi po doon nagtatapos dahil dyan po magsisimula yung ating mga obligations sa BIR naman. So, kung sa BIR po ay medyo carry lang yung babayaran natin kasi depende yun doon sa i-declare nating mga sales natin, mga income. Yung mabalik tayo doon sa munisipyo or sa City Hall, doon po yung paghandaan ninyo na medyo babudgetan nyo kasi marami pong binabayaran doon. Kukumputan ka doon ng business tax. Okay lang yan ngayon ng mga first year, second year, third year. Pero habang tumatagal po, palaki po yan ng palaki. Ang pinaka-basic dyan na pag-increase yearly, if I'm not mistaken, is 20% po ang ina-add ng munisipyo or ng City Hall. Pinakamababa yearly na pinapatong sa ating mga bayarin, sa ating business tax po sa munisipyo or sa LGU or sa City Hall. Dito naman sa BIR ay depende po sa mga i-declare natin. So, mayroon tayo diyang record book or sales book, yung libro na tinatawag na binibigay sa atin. So, I'm not familiar with that masyado kasi sa akin kasi may bookkeeper na nag-aayos niyan. Pero, palagi po kaming nagbabayad mayroon po tayong binabayaran na monthly tax, mayroon pong quarterly tax at saka annual tax po na binabayaran. Tapos yung certificate of registration, nire-renew po yung taon-taon binabayaran. So sa amin, sa physical store ay 500, I'm not so sure. Sa online, pero same lang yan, depende na lang sa location po ninyo. So yung atin pong mabanggit ko lang mabalikan, dahil nga kumuha na tayo ng DTI, hindi rin po doon nagtatapos ang obligation natin sa DTI. Huwag po nating kalimutan na before 2 months ng expiration date ng ating DTI permit, which is 5 years natin yung gagamitin, ay kailangan po yung i-renew. Dahil kung hindi po, ay pwede po tayong ma-penalty. Hindi po siya pwede ma-penalty. Ma-penalty po talaga tayo. Na-penaltyhan ako dyan. Nagbayad ako ng 21,000 na penalty ko dyan sa pagka-late po ako. Na-late ako ng na-late ako ng 1 month. Sinakto ko siya, halimbawa, nag-expire siya ng 2024. Pa-expire siya ng 2024. Doon na ako nag-renew sa parang next pagka-January. Hindi pala. Dapat 2 months before the date ng expiration ay i-renew na siya. So, kailangan po yun. Tandaan nyo po yan. Same ng application lang yan ng physical store. And then, pagdating naman dyan sa ating sa munisipyo, pag meron na tayo nun, yun po, hindi po matitenga na dapat na may DTI ka na at meron ka ng business permit sa munisipyo or galing sa City Hall ay dyan na nagtatapos. Kailangan mo po talaga yung i-register sa BIR para hindi ka rin po mapenaltihan. So, yun na yun, ang tuloy-tuloy na yun. Pag once na may resibo ka na, meron ka ng COR,
Ayan, kailangan obligation na natin na magbayad ng monthly income tax, quarterly at annual. And after that, ayun na, legit ka na po na online seller, negosyante ka na talaga. Same lang ang application nun ng may mga physical store. Ganun din po ang application sa physical store na na mga proseso na gagawin at mga requirements. Sa BIR, nagbibigay naman ang BIR ng mga pa-seminar kung paano yan sila i-fill out yung mga papers, yung mga form, at kung paano mag-compute ng mga babayaran. At huwag niyo pong kalimutan talaga na mag-sales, may notebook kayo na aside from halimbawa sa libro na may kasi yan, may tatak ng BIR yung libro na galing sa kanila, yung ating bookkeeping book, yung bookkeeper's book ba tawag doon. Basta libro kasi yung nakasanayan, yung mga libro. Kailangan available kasi yan sa may mga physical store kasi kapag nagta-tax mapping, kailangan available yan sa mga store namin, yung resibo, yung dapat naka-display yung mga permits at saka yung libro, dapat available yan siya. So, hindi naman siguro ganun kahigpit sa online dahil nga nasa online kayo, nasa online tayo, pero dapat meron tayong record when it comes to payment. Pag nag-payment po tayo sa sa mga BIR, ganyan, kaya may record ka para meron ka mapagkunan kung paano ka magko-compute ng iyong mga i-declare. At reminder din po para doon sa halimbawa nakapag-register ka na na-perehistro mo na yung iyong online business. Kagaya ko halimbawa nag-stop ako, kung sakali assume natin halimbawa na-rehistro ko yon at nag-stop ako. So, dapat po, kapag nag-stop kayo, same application with the physical store, na kung mag-stop ka po sa iyong online business, online selling business, dahil naparehistro mo yun siya. Sa BIR, sa munisipyo, sa DTI, kailangan mo po yung sa BIR, ay kailangan mo po yun siyang i-apply for closure. Once na nag-close ka po or nag-stop ka po ng iyong operation, ay kailangan mo pong ipunta yun sa BIR para i-apply mo po siya ng, kung sa iba is bankruptcy, i-apply mo po siya ng foreclosure kung ano man ang reason nun, para hindi po tayo magkaroon ng tinatawag na open case. Yung open case po na yun, halimbawa tumigil ka lang basta wala kang bayad-bayad ng monthly, quarterly, annual, hindi ka nagre-renew. So dahil tumigil ka na at napag-isipan mo after 2 years, 3 years, na gusto mong ipagpatuloy yung business mo, since hindi mo po siya napaklose sa BIR, hindi mo ni-notify, hindi mo formal na ipinaalam sa BIR with documents, with paper na nag-stop ka, may open case ka po. Pa nag-open ka ulit, mahalungkat at mumultahan ka po yung lahat ng mga months na hindi mo nabayaran, years na hindi mo nabayaran ng mga taxes with interest po yun. Naranasan ko na rin po yan na nahalungkat yung aking mga taxes na hindi binayaran nung nauna kong bookkeeper. Bigay ako ng bigay ng mga pambayad sa kanya ng aking mga pambayad sa BIR ng mga obligations namin, hindi niya po pala nire-remit dahil sa sobrang tiwala ko, hindi ko kinukuha yung mga resibo, wala akong kinukuha mga proof, basta yun lang kada sabi niya kung magkano ba yan, ganun. Hindi niya pala nire-remit. Mukat-mukat malalaman ko nung nagpalit ako ng bookkeeper, doon ko na nalaman, at yung nag-expired yung aking DTI, doon na nahalungkat lahat. Ang laki ng binayaran ko kasi yun na kukumputan ka nung mga months na hindi mo nabayaran, years na mga hindi mo nabayaran plus the interest. Yun po yung tinatawag na open case. Nagkaroon ka ng open case. Open lang siya until malalaman mo isang araw kung mag-resume ka na ng business mo, mag-apply ka ulit, malalaman mo na ang dami mo palang mga open case doon na kailangan mo isettle, bayaran para maituloy mo or ma-resume mo yung iyong business. So, yun po yung aking mga reminder at may share sa inyo para sa mga hindi pa nakapagparehistro, magparehistro na po kayo. Notice ng notice yan si TikTok, 'di ba? Si Shopee, yan para maging legit na po kayo at maiwasan po na habulin kayo ng DTI, ng BIR kung sakali man na ma-detect na kayo ay may online business na wala kayong mga permit. Same application with the physical store na kung makita ka dyan na may business ka at wala kang mga permits, pwede kang sitahin ng munisipyo, ng city hall at i-require ka ng mga
permits na tinatawag. Okay? So, sana ay nakatulong tong aking na-share sa inyo tungkol dito sa ating mga online seller or online selling business or mag-o-open pa lang ng mga online business. Good luck at congratulations na agad sa inyong lahat. See you on my next video. Please don't forget to hit the like and subscribe at paki-share na rin po para malaman na rin ng iba ang tungkol dito sa mga may agam-agam pa dyan at hindi pa alam na ganun pala siya kakomplikado. Akala natin ang dali-dali lang dahil online lang naman. May mga responsibilities po yan at mga reminder tayo dito na dapat nating tandaan para iwas ng multa at problema in the future. Bye-bye!